Hey mga pare kong tunay, kamusta na baga kayo? Namiss niyo ba ako? Abay dapat oo, aroy ah. Samahan niyo nga pala ako mga pare ko sa mga kaganapan ko dito sa Socorro. Galing nga pala ako mga pare ko dun sa lola kong isa sa mother side. Bali pagka-uwi ko nga mga pare ko tinuro sa akin ni lola tong tinira nila sa akin na banana cue. Bali pag nauwi nga pala ako mga pare ko dito sa Socorro dito ako nagsistay sa lola ko sa father side. Bali dito nga lang pala ako natutulog mga pare ko kasi dito ako sanay. Dito rin kasi nakatayo yung bahay namin mga pare ko nandito pa kami sa Socorro. Pero pag nauwi nga ako mga pare ko ngayon ng Socorro, lagi din naman ako napunta dun sa lola ko sa mother side. Bali magkapit bahay nga lang sila mga pare ko kaya balance lang. At as a family oriented nga mga pare ko, lagi ko rin naman nakakabanding parehas kong side. Sobrang sarap talaga kasi mga pare ko sa pakiramdam kapag close mo yung mga kamag-anak mo. Kasi nga wala ka nang gugustuhin kaibiganin kundi sila na lang. Lalo pa yung mga pinsa mo na halos kaedad mo lang. At ayun nga mga pare ko, balik na tayo dito. Bali pagbalik ko nga dito mga pare ko, nakita ko si inay na nagpapatuka na nung kanyang mga 45 days. Tapos tiningnan ko nga muna pala itong mga pare kong alaga ni tatay. Sobrang cute nga nun mga pare ko, paano ba naman tandang na ang liit pa. Aroy ah. At pagbalik ko nga dito mga pare ko, ayan at si inay hinuhugasan yung mga painuman ng manok niya. Bali paalaga lang pala sa kanila itong mga pare ko. Sobrang dami talaga inaalagaan ni inay mga pare ko. Pero sa ngayon nga mga pare ko, yung isang poultry lang niya na may laman. Hindi pa nga nadideliveran yung ibang poultry. At ito nga yung reason mga pare ko kung bakit gustong gusto kong umuwi dito sa Lapog sa Socorro. Dito kasi masanay ako mga pare ko at sobrang sarap talaga dito tumira. Paano ba naman mga pare ko, sobrang tahimik nga ng paligid dito. At mas nare-relax nga yung utak ko dito, hindi ako nai-stress. Aray ah. Pagkatapos nga ninay dun mga pare ko, inutusan niya muna akong kumuha ng patuka. Noong mga oras nga yan mga pare ko, si tatay naman yung nagsisibak ng kahoy. Bali ganito rin talaga yung everyday routine namin dito mga pare ko, nandito pa rin ako nakatira sa Socorro. Nagstay din talaga ako dito sa bahay nila inay na mahigit 1 taon. Kasi nga mga pare ko sila yung nagpaaral sa akin ng grade 12. Pero nung mga panahon yun nga mga pare ko, hindi pa ako tumutulong sa pagmamanok. Palagi nga akong tumatakas ng mga pare ko para makapaggala. Aray ah, joke lang. Sobrang namimiss ko talaga dito mga pare ko, kaya nga pag umuwi ako ng Socorro dito wala rin akong tigil sa paggagala dito. At sobrang nare-relax talaga yung utak ko mga pare ko kapag nandito ako sa Socorro. At saglit ko talaga nakakalimutan yung mga problema ko. Aray ah. Hindi ko talaga alam mga pare ko kung bakit ganun yung pakiramdam ko pag nandito ako sa Socorro. Siguro nga mga pare ko dito nga ako sanay. At talagang hinahanap na hanap ng katawan ko mga pare ko at ng puso ko yung Socorro. At hindi ko nga ipapagpalit yung Socorro mga pare ko sa kahit na anong lugar. Aray ah. Kasi kung papipiliin nga ako mga pare ko, mas gugustuhin ko pang tumira dito. Paano ba naman simple nga lang yung pamumuhay? Relaxing at sobrang tahimik. Balon nga mga pare ko, balik tayo dito. Tapos na nga pala si inay magpatuka ng manok. At nadaanan nga namin mga pare ko, ito yung isang poultry may nakita si inay na itlog. Hindi ko nga alam kung mga pare ko kay inay kung bakit pinapahirapan yung sarili niya. Pwede naman siya pumasok doon at kuhanin yung itlog. Pero mas gusto wa rin inay, nahihirapan siya kaya sige okay lang. Aroy ah. At yun nga mga pare ko, pagkakuha namin ng itlog, dinalhan ko naman si tatay dito ng sako. Tapos na siya kasi mga pare ko magsibak ng kahoy kaya dadalhin na namin dun sa likod. Nakakatuwa nga dito mga pare ko kay tatay. Paano ba naman sobrang daming halal ditong kahoy at hindi sila mauubusan. Doon kasi sa amin sa Bansud mga pare ko mahirap maghanap ng kahoy kaya laging ang uling yung gamit namin doon. At sa mga oras ngayon mga pare ko, ako na lang yung naghakot, si tatay at si inay kasi mga pare ko sila na yung nagpapatas dun sa likod. Bale pagtuyo nga mga pare ko, diretso na nilang pinapatas sa likod. At kapag basa pa nga mga pare ko, dito lang muna sa harapan at binibilad sa init. Hindi ko nga napansin mga pare ko kung anong kahoy yan pero parang palapa. At kung alam nyo ngayon mga pare ko at kung nakaranas kayong magatong ng kahoy, alam nyo yung palapa na yan. Malingas kasi ito mga pare ko at malakas ding umapoy. At kaway-kaway nga mga pare ko sa mga nakaranas nito. At sa part ngayon mga pare ko, nagkakagulo pa si inay at si tatay. Sobrang cute nga nilang tingnan mga pare ko diyan sa part na yan. At tingnan nyo nga mga pare ko, si inay dinidemo pa kay tatay kung paano magpatas. At si tatay nga nonchalant lang mga pare ko kaya ayan walang pakialam. Sa part ngayon mga pare ko, tawa na ako ng tawa. Paano ba naman mga pare ko, sobrang cute nga nilang tingnan. Aray ah. At pagkatapos nga nila pala dyan mga pare ko, tinakloban na ni tatay. Paano ba naman mga pare ko, baka nga umulan. Pagkatapos nga namin dun mga pare ko, ito naman mga nakabilad na ipapatas namin sa gilid. Ito nga pala mga pare ko, medyo basa pa nga daw sabi ni tatay, kaya dito nga lang muna sa gilid dahil bibilad pa kinabukasan. Hapon na rin kasi nito mga pare ko, kaya nilikom na rin namin ni tatay at bukas nga namin ibibilad ulit. At talaga namang hindi sila mauubusan mga pare ko ng kahoy, paano ba naman sobrang dami. Pagkatapos nga niya namin mga pare ko, ililigo kami ng ilog. Niyaya ko kasi mga pare ko si inay, paano ba naman sobrang init. Yun nga lang rin pala ngayong araw mga pare ko, maraming salamat po sa panonood. Mahal ko kayo mula din sa amin hanggang din sa inyo. Bye bye!